Just now. Ayan, hello guys, what's up? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, no? 6 p.m. time check. Dito sa UAE po ay 5:52 p.m. Ayan na po, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, nandito sa inyong Kuya Rod ngayon. Magta-try ulit mag-live, no? Para pag-aralan itong aking bagong natuklasan, pero matagal na daw itong apps na ito, no? Itong OBS. So ngayon ko lang pinag-aaralan, hanggang ngayon nahihirapan akong mag-gets kasi ano lang talaga, sariling diskarte sa pag-aaral, ano. Sabi nga, parang basketball officiating lang din yan. Ayan. So ginawa ko, naglagay ako ng half nitong aking yung isi-share ko, no. Ito-try ko lang po, no, mga kaibigan, mga karbitero dyan, no, sa lahat po ng mga nanonood, no. Ayan, shoutout po sa aking 3 viewers yan sa mga sa naunang tatlo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, kaya medyo tumitingala tayo kasi yung mobile ko nilagay ko sa taas. Tapos laptop yung gamit ko para maiba naman at saka testing kung maganda ba o hindi. So ngayon guys, no, na medyo marami tayong nakikitang mga uploads, no, ng mga ka-arbitero natin o mga tao na ina-upload yung mga games na nangyayari, no. So ayan. So medyo yung aking paningin nadodoble-doble gawa ng yung monitor ko dalawa hati, no. So ayan, so gusto ko lang i-share, no, na sa inyo mga kaibigan, mga karbiteros, lalo sa mga baguhan natin referee, no, kung gaano ba talaga kahalaga ang signaling, no, sa ating pag-o-officiate, no. Ayan. Kasi ang signaling po, yan po ay pagbibigay ng impormasyon, no, sa ating sa lahat po, sa mga nanonood, sa coach, sa players, lalong-lalo sa table officials natin, ano. Ang signaling na ginagawa ng mga referee, ng mga karbitero natin diyan ay pagbibigay po yan ng impormasyon kung ano yung nangyari, no, sa gitna ng court, sa play, no, kung ano ba yung pangyayari, ano ba yung naging foul, ano ba yung naging violation ng mga naglalaro, no. So ayan, tayo kumbaga remind na lang siguro mas magandang term kasi alam naman natin na marami tayong referees na na kabisado na to at yung iba nga sabi nga hindi na natin pwedeng turuan o pwedeng sharean, ano, dahil nga kabisado na nila talaga. So ito naman po ay sabi nga ang gamot sa limot ay paalaala, no? So ayan mga guys, so pag-aralan natin yung basic mechanics na binigay sa atin ng FIBA, no, na dapat natin talagang sundin, no. Ang mechanics naman kasi minsan talagang kapag sa isang grupo ka na or minsan na ituturo na rin ng mga senior referees natin at mga clinicians natin na yung mga pagsisignal sa gitna ng court, napakahalaga rin ito, no. Kaya lang nakakalungkot minsan, nakakalimutan na ito at nakakatamaran, no, ng mga kapwa natin arbitero. Kaya guys, no, lalong-lalo sa mga bago nating referees diyan, no, minsan kapag tamad ka mag-aral ng mechanics, pag tumakbo ka na sa gitna ng court, minsan makakalimutan mo na, no, or minsan talagang hindi pa alam, no. Sabi nga, bago tayo sumabak sa labanan, dapat meron tayong dalang baril at bala, no, para meron tayong panlaban. So ang lagi ko lang nakikita ng mga post, no, sa mga post natin at saka sa mga pinag-uusapan sa mga group chats, no, sa mga group officiating groups, no, laging pinag-uusapan yung mga mga play situations, no. Yung iba mabibigat pa nga yung mga special situations na pag-uusapan, ano. Tapos syempre po, yung talagang makakadagdag ng knowledge natin, no, sa mga sa pagre-referee natin, no.
Pero ang nagiging problema minsan, hindi natin napapansin yung signaling natin, yan, no? Medyo naiiba na, no? Minsan wala na minsan talaga sa ayos, no? No, yun ang realidad ng buhay, lalo na sa pagtakbo ng mga mabababang liga, no? Minsan nga, bahala na kung anong mechanics na lang maisipan, no? Minsan may ano pa, may mga extra movements pa, no? So, ngayon mga guys, ang isi-share ko lang sa inyo, no, sa ating mga kaibigan diyan, sa mga karbitero natin, lalo sa mga baguhan, no. Gawin po sipagan po natin, no. Sipagan po natin mag-aral, no. Siyempre magsimula tayo sa mga ano natin, sa mga signaling natin, no. Sabi nga, kapag maganda signaling sa gitna, maganda yung postura mo, doon nakikita kung talagang nag-aaral ka, no? Sabi nila, no? Kaya siguro nag-aral ka ng magandang postura sa gitna ng court, yung karespeto ka. At syempre, along the way naman, kailangan mo mag-aral talaga ng rules, no, ng mga play situations. Hindi pwedeng mawala yan. Kasi yan lagi ang tinuturo sa atin ng mga natin, mga senior referees natin, ng mga mentors natin. Ako may mentor din ako eh. May mga pinagtatanungan din ako. Hindi ko rin naman talaga 100% memorize ang rule book natin, no? Kasi kung i-memorize mo yan, siguro dapat noon pa nag-referee na ako, no? Bata pa eh. Ngayon sa edad natin 48, no? So, still, no? Hindi po tayo nagsasawa mag-aral. Lagi tayong nanonood sa mga natin, sa mga nakikita natin nag-share, no, ng about basketball, about rules, no? Kasi napaka-importante niyan. Kasi minsan, ang nangyayari sa mga liga, napakarami talagang hindi nalalaman ang rules, lalong-lalo sa mga nanonood, no? Sa dami kong napapanood na videos araw-araw, no? Ang dami ko nakikita na talagang may mga sumisigaw, minsan babae pa, nakakalungkot, ano? Babae pa, kababaeng tao sumisigaw na hindi tama. Tapos nakikita natin, naririnig pa natin yung sinasabi na minsan mali talaga, no? That's the reality of life, no? Kapag nasa mga liga-liga ka na lang. Sabi nga nila, tawag nila ligan labas eh. Ako tawag ko dyan improper league kasi, no? Meron tayong proper league, yung mga matataas na liga. Tapos, yun ay personal opinion lang naman yan mga guys, no? So, ngayon, si-share natin, no, yung signaling na ibinigay ng FIBA sa atin. Starting from game clock signals, yan, no? Kalagay naman yan sa rulebook natin, sa OBR natin, Official Basketball Rules, no, ng FIBA. So, ano man sabi, kung meron po kayong meron kayong rulebook diyan, actually napakadali ng makita ang rulebook. Type mo lang sa Google, no, documentary FIBA, no. Type mo lang sa Google, lalabas na yun doon. Tapos makikita mo na din yung official basketball rules natin at saka interpretation. Dalawa kasi libro pinag-aaralan natin. Tapos ngayon, ang dati nung mga unang panahon pa ng mga referee natin, yung may nabili pa nga akong rulebook, mahal-mahal nun, 350 pesos pa noong unang panahon. Ano siya, ganyan lang kaliit. Bumili talaga ako para pag-aralan ko nung nag-seminar pala ako at nag-training sa Iloilo, no? So, ngayon, napakadali niyang pag-aralan. Ang problema lang po kasi siguro isa sa dahilan na hindi na pag-aaralan ng rules ng mga players ng coaches. Ng iba, hindi naman lahat, no, ay yung oras, no? Walang time. Ayan, sobrang busy sa trabaho, sobrang busy sa mga ginagawa, no? Ayan, ganun din sa mga natin, ka-arbitero natin iba. Minsan, syempre, hindi lang ang pagre-referee ginatupag ng mga yan. May mga pamilya din na kailangan tulungan, asikasuhin, no? Yan po ang tunay na na isa sa mga dahilan kung bakit ang pagbabasa ng rules ay hindi nabibigyan ng oras, no? So ngayon mga guys, gusto ko lang po i-share sa inyo, sa mga karbitero natin dyan, especially sa mga bago. Huwag po natin katamaran na mag-aral ng signaling, pag-signal. Tamang, yung saan pa, proper signal, no? Kailangan pag-aralan talaga natin yan. Pag-ukulan ng oras, no? Para at least, kapag tayo tumayo sa gitna ng court, makita nila na
po, ito palang referee nito nag-aaral, ito palang referee na to talagang porsigidong matuto, ganun ba? No? Hindi naman sinabi na kapag yung tindig mo sa gitna ng court nagmamagaling ka na, hindi naman, no? Siyempre gusto lang natin maging maayos. Sino ba namang referee ang ayaw na maging maayos ang game, di ba? No? Kaya so guys, pag-aralan natin no yung sa Appendix A ng ating FIBA rules, referee signal nakalagay doon, no. Yun nga nakalagay sa Appendix A.1, no. The hand signals illustrated in these rules are the only valid referee signal. So kung ang lahat po ng signaling, numbering, fouls and violations na nakalagay dun sa dito sa rulebook natin na signals ay yan lang po talaga ang sinasabi ng FIBA rules na valid, no. Wala nang minsan may pasobra na, no? Hindi minsan hindi na nga angkop, no, nagiging sabi nga ng iba katawa-tawa na, no, sobrang exaggerated, sabi nga nila, no. So yung binigay ng FIBA is yung proper talaga signaling natin, no. Ngayon nakalagay naman din sa ating 8.2, while reporting to the scholars table, it is strongly recommend, no, to verbally sunod natin, medyo tayo ayan, verbally support the communication. Ayan, no, anong ibig kong sabihin nun, no, kapag tayo magre-report sa table, di ba, ang iba sa old natin, parang sa old kasi natin signal na lang, wala na siyang verbal, no, basta makasignal ka lang okay na, no, di ba? Pero ngayon nakalagay naman sa ating rulebook, no, kailangan suportahan natin ng verbally, no. Ngayon pag mahihain ka mag-English, ayun lang no, so kailangan pinag-aaralan din po yan, ano. So nakalagay din sa ating A3, it is important that the table officials are familiar with these signals. Yun, no. Sa A3 importante din to kasi it is a communication between the referee and the table officials. Ngayon sumignal si ref, hindi alam ng table official natin yung number signaling. Ayan, number signal hindi niya alam. Tapos mamaya hindi niya rin alam kung ano yung nature ng foul, ano nangyari, no. So dapat pinag-aaralan, kahit table official pinag-aaralan din to, no, para maging maganda ang communication, no. Kasi minsan tabagay sa table, kasi minsan ang realidad ng buhay sa mga liga-liga, no, minsan pauupuin na lang, pre halika dito pre, puka dito, ikaw muna mag-table kasi wala yung table official ko, hindi dumating, no. May mga ganun pang senaryo lalong-lalo na kapag halimbawa ang referee na naimbitahan ay dalawa lang, hindi siya package, kasi minsan package yan no, yung table officials, yung referees, package na yan. Pero may mga liga talaga na out of budget, no, siyempre gustong maging masaya lang yung liga nila at hindi magkaroon ng bias, kumukuha ng mga referees. Kaya lang 3 referee, minsan 2 referee lang kinukuha, wala ng table official. So ang problema minsan pag kung sino yung nakaupo sa table, no, hindi familiar sa mga signal ng referees. Yung iba minsan tatampa, anong signal ng ref? Ano yan? Di ba? Minsan nag-traveling ka na gano'n. Tapos nagtatanong pa yung minsan tumawag na ng foul, pushing. Ano yung gano'n? Di ba? So sa mga nagpapaliga din naman, no, pag-aralan din natin yung mga signaling ng ating mga referees para maging familiar tayo. So let's continue guys, no. Ito share lang naman po ito ni Kuya Rod, lalong-lalo na especially ito sa mga baguhan natin referee. Kasi kahit dito sa Dubai, sa UAE, maraming maraming mga bagong referees na gustong matuto, no. Kaya ako I strongly recommend talaga na dapat maging snappy or maging maganda at maayos, no. Huwag katamaran yung signaling natin bilang isang referee. Unang-una, pag maayos ka mag-signal, klaro ang pagbigay mo ng impormasyon, no. Hindi lang sa table official natin, doon din sa sa mga
players. Minsan kasi pag tumawag ka naman, rep, anong ginawa ko? Anong foul? Tinatanong pa ng player, no? Pero pag nakita niya, pak, sumignal ka ng maayos, di ba? Ginutulak o pushing, alam na kagad ng player, hindi na siya magtatanong, rep, anong foul ko? O, di ba? Uy, shout out kay Sir Joseph Mendoza Santillan. Sir, kamusta po? Magandang gabi sa iyo dyan, sir. Watching from Philippines. Ayan. Good evening, Sir Joseph Mendoza. Isa sa mga idol ko yan, si Sir Joseph, no? Isang mga mahusay na referee yan dyan sa Pilipinas. Actually, dyan sa Pilipinas, napakaraming magagaling na referee, no? Tsaka maraming mga referee tayong pwedeng lapitan, no? Kung talagang gusto nating matuto. No? Ako kung nandiyan ako sa Pilipinas, siguro lagi ako nasa workout. At lagi ako mag-aaral. No? Kasi napakasarap mag-referee talaga actually. Challenging siya. Minsan nakakatakot, nakakaba. Pero once na alam mo yung trabaho na ginagawa mo, no? At nasa puso mo yung trabaho mo bilang isang referee, nawawala ang kaba. No? Kahit ako naman, dumaan ako dyan. Talagang minsan, dumating pa ako sa punto na namumutla. Oo, hindi ko may tatanggihan. At napagdadaanan talaga yan. Dahil gusto kong matuto, hindi ako minto. Minsan, nangyari sa akin, baguhan pa ako, hinubad ko yung pito ko. Championship ang laban, hinubad ko pito ko. Pero trainee pa ako nun. Kaya lang, nagkulang lang sa tao. Tapos, hindi naman siya yung championship na talagang maraming crowd. Lang siya, exclusive sa mga barkadahan nila. So, siyempre, trainee ka, what do you expect? Nandiyan yung kaba, yung takot, yung magkamali. Tapos yung dagdagan pa ng buliglig ng mga naglalaro, yung coaches, no? Championship yun. Actually, inubad ko pito ko talaga. Pero napagsabihan ako ng commissioner ko, no matter what, no? Wag mong hubarin yung pito. Nasusuko ka. Ayan, shout out kay Sir Palacio. Kay Ma'am pala, kay Ma'am Eden. Hi Ma'am Eden, magandang gabi po. Ayan, shout out from Kalinan, Davao. Magandang gabi po, Ma'am Eden. Shout out po sa iyo, God bless at sa family mo dyan sa Pilipinas. Ayan, so start tayo mga karbetero, mga kaibigan natin dyan. No? Ayan. So, pinapakita ko yung unang-una. Ayan, nakalagay dyan game clock signals, no? Paano natin i-stop yung clock. No? From left to right tayo, no? Kung makikita niyo diyan sa sa mga mobiles ninyo. From left to right po tayo. Actually, napakadali lang naman 'to i-share ko sa inyo, no? Kasi ang problema lang, kahit napakadali nito, nakakalimutan na, no? Hindi na nabibigyan ng tamang pag-signal, Ayan. Shoutout muna tayo kay Sir Adrian Regno. Ayan. Good evening din po sa iyo, sir. Shoutout from Antipolo City. Magandang gabi, Sir Adrian Regno. Ayan. Uy, si Sir John Betinol. Sir, magandang gabi sa iyo, sir. Ayan, shoutout from Kuwait. Ayan. Madami tayong mga kaibigan dyan, sir, sa katabing natin, Middle East part. Marami tayong mga kaibigan referee dyan. John Elrod or Salbet, lang haba ng pangalan ni sir, Shoutout sir sa iyo po, God bless. Ayan. So, ayan guys, no? Ito po yung from left to right po tayo. Tingnan natin kung malalakihan pa natin. Ayan. Stop the clock. Ayan. Open palm. Paano ba? Yung camera ko. Hindi ako sanay. Dito pala. Ayan. So, naka-open, open palm, pero yung fingers po natin magkakadikit, no? Close finger, tayo? Paano ko ba sasabihin? Kasi nakalimutan ko. Ayan. Ganyan po yan. So, nakataas, no? Hindi ko siya may kasi maliit yung kwarto ko eh. Yung aking room. Hindi ako kasya pag tumayo pa. So, yan sir, ayan. Ganyan po yan. Pero nakataas po yan. Straight po yung gayahin natin yung nasa sa libro. No? Kasi may mga nakikita ako nakaganon. Ayan, no? Nakaganon sila. No? Tapos minsan nakaganon pa. No? Ganito po yung mas magandang tingnan. Ayan po. No? Ayan. No? So, yan po yung stop the clock. Ayan. Tapos, dalawang klase po yan. Stop the clock for violation din po yan. Ganyan naman po yan. Stop the clock for violation. Tapos, yung kasunod naman po niya, itong sa pangalawa sa gitna, is stop the clock for a foul. Ayan.
So paano ba? Hindi po yan nakaganon, no? Hindi rin po yan nakaganon po talaga siya. Kung titingnan natin sa libro, nakaganon talaga siya, nakaside siya. Pero straight arm po yan, no? So yan po, ito ay stop the clock. Pwede rin pong stop the clock for violation. Ayan. Tapos ito naman po, close po yan, closed fist po yan, pero nakagilid po, no? So wag pong nakaganon. Ayan, paano ba? Ayan. Nandito ang aking camera eh. Wag pong nakaganon. So ganun po tayo pag tumawag ng foul. Tapos straight arm din po, no? Okay? So shout out kay Sir Rani Brenzuela. Ayan, nakapalo ako sa iyo, idol, kasi gusto ko din matuto mag-referee. Okay sir, magandang po yan, desisyon na gusto mong matuto mag-referee. Kung nasa Pilipinas ka, marami tayong dyan sir, mga kaibigan. Or dyan mismo sa lugar mo, may mga referee yan dyan, I'm sure, kasi may mga basketball yan dyan. Pwede mo silang lapitan, pwede mo silang hingian ng advice, no? At kung may mga seminars and accreditation, pwede kang pumunta, lapitan mo sila, alamin mo lang yung info para maging isang ka talaga referee. No, kung ikaw ay isang baguhang referee, ayan. So, stop the clock for violation. Stop the clock muna. Stop the clock for violation. Yung close fist naman po ay nakagilid. No? Hindi po nakaganon. Kasi may tumatawag ng foul, nakaganon eh. Nakaganon siya. Ayan. Ganyan. Ano? Tinataas pa niyang ganon. Pero ganon po talaga dapat. Close fist, straight arm. No? So, ito ang stop the clock for a foul. Stop the clock. Stop the clock for violation. Ayan. So, itong third po natin, may narinig na po ako dito na babaguhin na daw po ito. Sabi, no? Pero wala pa po dito sa amin, wala pa po akong nakikita na, or wala pa pong may dito sa amin na yan po ay talagang nabago na. So ako kasi sir, sumusunod pa ako dito sa natin, sa lumang pa natin, lumang binigay ng FIBA, no? So pag start the clock, chop lang po tayo. It's depende po kasi yan eh. May nagcha-chop po na nasa harapan, may nagcha-chop din po na nasa gilid, no? So depende po. Basta ang importante po, start the clock with a chop, no? Pero dito sa amin mga sir, ipapaliwanag ko sa inyo, no? Shout out kay Sir Roger Pineda, yan yung aking idol. Magandang gabi sa iyo sir. Ayan, naisipan ko mag-live sir kasi wala po akong pasok, walang ginagawa. Ayan. So, shout out kay Sir Roger Pineda, isang magiting na referee natin dyan sa Marikina ba sir? Tama? At shout out din po kay Habonillo Ugis Ernie. Ayan. Blessed evening din po sa iyo sir. God bless po sa iyo at sa family mo, Sir Ernie. Ayan. Kay Sir Joseph, ayun, si Joseph Carl Degamo. Salamat po sir sa free learnings. May God bless you. You're welcome po sir. Wala pong problema. At lang po, normal referee lang talaga ako, no? So I just want you all to know na normal referee lang po talaga. Gusto lang po talaga nating matuto at gusto din po natin makatulong sa kapwa natin, lalong-lalo sa mga baguhan. Ano po? So ayan, shout out kay Sir Joseph Carl Degamo. Uy, may kaibigan akong Degamo ah. Ayan, God bless din po sa iyo sir. So guys, ayan no, yung itong stop clock, ito. Dito kasi sa amin, sa UAE actually, siya, running time, no? So, may rules dito na namamatay lang ang game clock kapag time out, kapag free throw. Pero, yung bola kapag nasa kamay na ng free throw shooter. Ayan, may mga house rules po yan dito. Ayan. Para po ma-info kayo, no? Kasi dito sa amin, kung makakapanood kayo ng video dito, kung meron nun, pag naka-shoot, syempre 'di ba, sa stop clock, patay ang game clock pag nagaling sa shoot, no? Pero dito tuloy-tuloy. Kapag out of bounds sa stop clock, syempre humihinto. Pero dito tuloy-tuloy yan. Mamamatay. Minsan meron pang rules dito na sa timeout lang mamamatay. Pinapatay ang oras, ang game clock. Kapag nag-free throw, tuloy-tuloy pa rin, no? Tapos meron din kami dito na kapag malayo, inabot ng bola, no, kasi may mga court dito na medyo minsan lumalayo talaga yung bola. Saka lang pinapatay, no? Pag nakitang malayo, napalayo ng konti, pinapatay na yan. Pero continuous ang oras namin dito. So, ang sa akin, personally, ayan,
Huwag ka na magtanong, Sir Roger. Sa ano ako, sir, nasa basic signaling tayo, sir. Wala po tayo sa play situation, no? Para hindi po maging halo-halo. Sige, sir, no problem, Sir Roger. Basta kaya po nating sagutin. Ayan, pwede naman po. Sir Mark Joseph Rico, good evening from Bol. Good evening po, Sir Mark. God bless po sa'yo at sa family mo. Ayan. Sir, tanong ko lang po. Ayun, nagtanong na si Sir Rimar. May nakita kasi akong video. Nakaapak pa ang, ano daw? Asan na yung akin yun? Oo, nawala. So, ganito kasi mga sir, no? Usually kasi, lalo kay Sir ABM, nakikita ko si Sir ABM, no? Napakagaling din na magpaliwanag din sa Sir ABM. Yung isang vlogger, kaibigan din naman natin yun. No? Napakagaling din niyang magpaliwanag, no? Malinaw din naman. Ako kasi, ugali ko, sir, usually, kapag nag-share po ako, minsan, lalo na sa group chat namin, pag nag-share po ako ng play situation, hindi ko inaalaw yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, na magpasok ng panibagong tanong. Alam niyo po kung bakit? Isa sa mga rason ko. Yung pinag-uusapan natin halimbawa sa traveling lang, may binigay akong play situation as traveling. Tapos ngayon, meron kasing nangyayari na sa play situations na yon na ibinigay ko, sinusundan ng follow-up question. No? Tapos pag nagka-follow-up question yon, meron na namang susunod. Isa paano pagka ganito, paano pagka ganyan, no? So yung unang original question nauuwi sa ibang tanong na. So I don't allow that kapag nagkakaroon kami ng sa group chat namin ng mga conversations regarding play situations, kung ano man yung gusto nilang malaman. Kung ano yung pinag-usapan namin, gusto ko yun lang. No? Tapusin natin yun para magkaroon tayo ng pare-parehong hatol pagdating ng ulit. Kasi minsan marami tayong yung mga kasama tayo na yung tanong ko susundan ng sagot na may katanong, no? So nawawala yung pinag-uusapan. So ako, I don't allow that. Pasensya na po kasi ang nagiging sa dami, ako rin pag nagtatanong ako sa mga natin, sa mga senior referees natin, no? Tapos pag nagtuturo sila, pinakikinggan ko, pinanood ko, hindi ako masyadong sumasabat. Hindi ako masyadong nagtatanong, alam niyo kung bakit. Kasi once na nagtanong ka, minsan may pumapasok sa isip mo na lalabas dun sa topic, lalabas dun sa sa binigay niyang sitwasyon, nadadagdagan yung sitwasyon. So ngayon, yung sitwasyon na yun, imbis na masolusyonan yung unang sitwasyon, pagdating sa huli, wala na, hanggang sa mag-end na lang kayo ng conversation, wala na. So, pasensya na po guys, no? Pasensya na po sa mga kaibigan ko dyan and hopefully na maintindihan ninyo para magkaroon po tayo ng conclusion or final decision sa mga ganyang usapan. Di ba? Ang pangit kasi nagiging halo-halo siya. No? So, I know you understand naman po mga kaibigan natin. At alam po natin na yung mga kaibigan natin ay mababait naman. No? Lalong-lalo na po dyan sa may aking group page, no? Na basketball officiating. May mga nakikita ko nagko-comment dyan na hindi maganda. So, mamaya natin pag-uusapan yan. Ayan. Sir Roger Pineda, wala pong problema, no? Naiintindihan po kita. Oo, kasi alam niyo naman po na para meron tayong matapos ng usapan. Yan. LCD, masarap matuto ng sama-sama eh. Well, yes po sir, tama po yan. Kasi pag mataasan ng pride, parang no? Walang pupuntahan, Sir LC Gonzales, no? Gumugulo nga Kuya Rod, dapat talaga kung ano yung topic, tapusin mo na. Tsaka na lang ako magtatanong ako. Sir Roger, pinag-aaralan ko kung paano kita i-add eh. Gusto kita makakwentuhan minsan. At nahihirapan na ako dito sa bago kong app, no? O sa napapahaba tayo. Sir, basta Sir Roger, abang-abangan mo, pagka natuto na ako nito, gusto ko mag-uusap tayo. Pati yung mga iba nating mga senior referees, no, na naka-live. Para naman kasi may nakikita ako ngayon, napapanood ko sa Facebook, yung mga coaches, no, nag-uusap sila or hindi ko nakalimutan yung pangalan eh. At nakakatuwa kasi ako for me, nabibless ako sa usapan nila eh. Marami ako natutunan. Actually, pinapatungkulan din yung mga referees natin, no. So, tama nga naman, may mga punto silang sinasabi na pwede nating matutunan. So, gusto ko rin yun na ganun sana yung mangyari na tayo mismo mag-uusap tayo mga referee dito during live, no? Para makita nila na kahit hindi naman tayo magkakasama sa grupo or hindi tayo magkakilala personally, meron tayong unity, no? Na
sama-sama tayo, no? Bibigay tayo ng tulong para sa mga kapwa natin arbiter. Kasi minsan, kapag matagal ng referee, minsan mayroon tayong turuan talaga eh. No? So, hindi naman natin sila tuturuan nila. Share na natin sa kanila na kung i-adapt nila or hindi. Hindi po ba? So, ayan guys, no? Doon tayo sa ayan. Tsaka na lang ako. Hindi ka magtatampo sa Roger ha. I love you. Ayan. Ang tanong kapag pwede na ito, lipat tayo signaling muna. Ayan. Sir, sa ganyan mo dapat. Wala. Left-handed po kasi ako. Asking mo. Sir, okay lang yan. Kay Sir Binondo, ayan. Sir, depende po kasi yan eh. Kung saan ka po pwede mong sanayin yung sarili mo. Ano? Ito naman po kasi binigay sa ating signaling, it is a proper way or a basic lang. Ngayon, pagka ikaw na po ay nag-aral na, kung left-handed ka, depende na po sa yan, sir. Kung saan ka komportable sa sarili mo para ma-execute mo yung signaling na ang importante, walang halong yung walang extra nakalimutan ko yung term ng isang Amerikanong referee na napapanood ko na sinusubaybayan ko rin siya. Kaya lang ang problema lang sa sinusubaybayan ko, iba yung signaling nila. May ganun sila eh. So hindi yan. Ang pinupulot ko lang doon yung pwede kong matutunan na tulad na sinabi niya na pag mag-signal ka dapat nakatayo kang mabuti, tapos shoulder level lahat ng yung kamay mo pag magsisignal ka. So i-share natin yan maya-maya. So ayan guys, pinaliwanag ko sa inyo dito sa Dubai, dito sa UAE. Kasi nga po binabayaran ng court dito. Hindi po siya libre actually. May mga libre naman, no, pero hindi lahat. Karamihan dito binabayaran. So ang gamit ng oras sa running time talaga, mamamatay lang siya kapag ka time out lang or minsan time out at saka free throw. Pero usually sa time out lang kasi nga po sa oras na binabayaran. Pag lumampas nga po sa oras ay napakamahal po ng bayad ng court dito sa UAE. Bigyan ko example, meron ditong 250 dirhams. Magkano po yun, sir? Nasa 3,750 ang isang oras. Ganyan po kamahal dito. Kaya napaka-importante din po talaga sa mga nagpapaliga dito na matapos sa eksaktong oras yung isang game. Ano po? So ayan, may idea na kayo. So ayan guys, meron tayong stop the clock. Ayan, ko sa camera ko eh. Napapaganon ako eh. Ayan, stop the clock. Tapos stop the clock for violation din po yan. Tapos stop the clock for a foul sa gilid po. Huwag pong ganon. Ayan, kung titingnan nyo sa libro natin ganon. No? May nakikita po ako nakaganyan. At saka yung stop the clock po natin, wala pong nakaganon. Wala rin pong nakaganon. May nakikita pa ako nakaganon eh. Actually. No? May nakaganon. No? Ganon. Tapos gumaganon. Ayan. No? Maglalabas po ako ng video, maybe bukas po, kasi wala pa rin akong pasok bukas. For reminders lang sa iba. Kasi nakakalimutan na talaga. So, ayan po. Ayan. Close together yung mga fingers natin. Stop the clock. Stop the clock for violation din yan. Tapos, start the clock din po yan. I-chop mo lang. Ayan. Chop mo lang. Depende po sa'yo kung saan ka komportable, paharap or pagilid. No? Tapos, stop the clock for a foul. Inuulit ko po, ganyan po yan, pero straight arm. Ano po? Hindi po ako makatayo kasi maliit yung ulo. Nakagilid po siya, hindi po siya nakaganon. Okay? So, ayan, ito. Next natin yung scoring. Ayan. No? Ano ko ba't palilitin? Ayan. Kung nakikita nyo po, ayan. Thank you, Sir Roger Pineda, sa pag-unawa po. Maraming salamat, Sir Roger. Sir, sa game clock signal, ayan, nasagot ko na yan, Sir Binondo. Tapos, paturo po kay Sir. Yes, oo. Ayan, Sir Roger Pineda. Si Sir Noli Makapanas, isang napakahusay talaga. Napakahusay na mentor, napakahusay na clinician, napakahusay na referee. Ayan, no? Wala po ako masasabi na kasi si Sir Noli po ang aming national president dyan sa Pilipinas na sa AMOS po. No, actually ako po hanggang ngayon naka-ID pa po ako sa AMOS. No, so masasabi ko pa rin na AMOS pa rin ako. Kasi nga po naka-ID ako sa AMOS hanggang ngayon. So hanggang this year and hopefully kung makakabalik si Sir Noli, hindi man. Kaya sa mga kaibigan natin ka-arbiter diyan, lalong-lalo sa Pilipinas, let's try naman na tayo kay Sir Noli. No, kung may tanong kayo, si Sir Noli po hindi po siya madamot na klaseng
mentor, no? Anytime, kasi alam niyo po dito sa amin sa Dubai, pag ano po kami, pag nag-Zoom meeting, ang 4 hours po kasi ang advance nyo dyan sa Pilipinas. Pakisaraming bintana doon, baka may pumapasok na yung tubig. Actually ngayon guys, for info, napakalakas ng ulan sa amin dito sa Dubai. Bihira ito mangyari. Sa loob ng isang taon, minsan isang beses, dalawang beses lang umuulan. So, ngayon napakalakas, may forecast yung Dubai. Kaya wala ho kaming pasok sa trabaho. Kaya nakapag-live. So, ayun guys, no? So, pag meron kayong, lalo sa play situations, napakagaling ni Sir Ron. Wala po ako masabi. Hindi po siya madamot na mentor, no? At napakabait pa po. Siyempre po, pagka may Diyos ka sa puso, ano yan, hindi sa nguso Diyos sa puso, ano yan, talagang makita mo yung tunay na pagmamahal, no? Hindi lang sa pakikipagkapwa, pagtuturo din. Ayan. So guys, ito, no? Sa scoring naman po natin, no? Ayan, shout out kay si Sir LC Gonzales. I'm a baller reload. Yan sir, yung napapanood mo siguro po. Baka sir, nakalimutan ko po kasi sir yung yung pangalan. Sir LC. Ayan. Adrian Regno. Sana po sir one time makausap po din po kayo madami. Wala pong problema sir. PM ka lang po pagka may tema po. Pasensya na rin po doon sa mga kaibigan natin na hindi ko nasasagot. Busy po talaga sa trabaho pagdating pagod na. Ayan. Chris Moral, Crown Reps. Oo, tama sir, Chris Moral. Crown Reps po yun. Oo. Ayan. Thank you sir Chris. Sir Sis Moral Tuason. Ayan. Thank you po sir. SBP Cavite. SBP rin po ako sir sa Iloilo dati bago po ako nagpunta ng UAE. Ayan, sa SBP ako nagtuloy-tuloy ng training. Pero nag-seminar ako sa BAP. Yung mga BAP, SBP, tapos nag-amos ako dito. So, ayan. Oo sir, malakas po. Mababago na yung signaling Kuya Rod ng scoring sa trail kapag ano ba to Sir Roger? Free throw? Involved sa last seminar natin SBP. Oo sir, tama po kayo. Actually marami nang mababago sa signaling natin ngayon. No? Kami lang po dito Sir Roger, hindi pa kami na-update kasi wala pang pumupunta rito. No? So, hinihintay naman namin para may i-apply din naman natin, no? Kasi mas maganda yung kung updated na, dapat maging updated din tayo bilang referee, no? So sa ngayon, sinishare lang muna natin, ang sinishare ko lang sa inyo kung ano pa yung nakalagay dito sa ating FIBA rules sa libro, no? Ayun yung idol ko, si Sir Bora. Ayan, sir, magandang gabi po sa iyo. Ayan, thank you for watching. Ayan, shout out from R6 BRA dito sa Iloilo, headed by Angelo Jun Kiamba. Oy, pakikamusta naman ako dyan kay Sir Jun. Kung hindi dahil kay Sir Jun, hindi ako magiging referee. Ayan. Malaki ang yan. Miss na miss ka na si Sir Jun. Next year, sure ball, uuwi na ako. Magbabakasyon na. Ayan. May bakasyon ako next year, Raul. Bro Raul. Next year, may maybe 45 days. Ayan. Sure yun, 100% next year, makakauwi ako. Hindi pwedeng hindi. 7 taon na ako di umuwi. Ayan. So, shout out kay Sir Jun Kiambao, kay Sir Angelo Jun Kiambao. Referee po siya ng PBA noon. Shout out sa R6 BRA dyan sa Iloilo. God bless po sa inyo lahat mga karbitero. Kay Sir Wahab, siya nga pala, kamusta dyan kay Sir Wahab? Yung ating napakabait na commissioner dito sa UAE na nag-for good na rin dyan sa Iloilo. Ayan. Shout out po kay Sir Henry ba ito, sir? Luwarka. Ayan. Shoutout po sa inyo, sir. At kay Albert Sumang, by Albert Sumang. Ayan. Shoutout po sa inyo, mga sir. So, ayan guys, no? So, maganda po yung sinabi ni Sir Roger na meron na tayong bagong signaling ngayon. Kaya lang hindi pa kami na-update dito. So, abangan din po natin yan. At syempre po, kapag yan po ay matutunan na natin, isi-share din po natin yan sa mga baguhang referee natin. No? Ito pong pag-share ko naman po, no, actually, marami po nagme-message sa akin na gusto mag-referee.
Alam niyo naman po, hindi naman po lahat talaga dyan sa Pilipinas. Tanggapin na natin yung katotohanan. No? Maraming gusto mag-referee. Kasi ang problema dyan, yung iba walang pang bayad ng seminar. No? So, gusto nang tumakbo. Wala pang pambayad ng seminar. Kasi may mga liga-liga sa lugar nila. Ngayon, gusto nilang maging isang referee. Kaya lang nga po, dahil nga po, kapedyo kapos. No? So, sabi nila, nung napanood nila yung mga videos ko, mga basic ko, nagpapasalamat, natuto sila kahit papano, kahit konti. No, ngayon, inaantay na lang daw nila na magkaroon ng accreditation sa lugar nila, especially do po dun sa lugar ko. No? Pag nag-accredit na sila, di ba, mag-iipon daw sila ng pera para ipang seminar. Tanggapin po natin na hindi po lahat tayo may kakayanan talaga magbayad ng seminar. No? Pero yung iba gustong matuto mag-referee. So nagpapasalamat sila na kahit paano napapanood daw nila yung YouTube ko na actually madali naman talaga yung pag-aralan yung mga sa YouTube ko. Kasi napaka-basic lang naman talaga. Pero ang pagre-referee po ay walang hintuang pag-aaral. Tandaan po natin yan. Ayan. Oh, hindi ko na maibaba yung cellphone ko. Ayan. Tama sir, dapat upgrade pero may signal yung hindi applicable sa atin sa legal na bus. Kaya may ilang grupo malamang hindi susunod sa Neurospeed. Sige lang sir, akin ang ano ko dyan, opinion ko dyan, wala po tayong magagawa. We cannot please everybody. Hindi lahat kaya nating pasunurin, hindi lahat kaya nating pasayahin. So kung sino po yung susunod, doon lang tayo. Ganun po talaga. So always respect ang pinakasusi, no, ng magandang samahan. No? Respeto lang. Kung ano yung gusto niya, sige, bahala ka. Yun ang gusto mo, gawin mo ang gusto mo. Basta ito yung gusto ko. Ngayon, kung gusto mong matuto, handa ako mag-share sa'yo. Ngayon. Diba? Ganun lang yun, sir. Salamat. Shoutout, sir. Nag-coach din ako, sir. Kaya naunawaan ko ang mga referee. Huwag lang obvious. Ayan. So, may meaning si Sir Chris doon. So, hindi natin maalis yan sa isipan ng mga tao, sir. Hindi lang po kayo ko, Sir Chris. Marami pong iba. So, ayan, shoutout kay Sir Wilmer. Ano ba to? Taylago Perater. Ayan. Shoutout din po kay Angel Lorica. Watching from Bahrain. Sir, magandang gabi po sa iyo dyan sa Bahrain. Parang ano oras po ba, sir? Gabi na rin, ano? Sa Bahrain. Ayan. Ayun, shoutout sa aking I love you rep. Royak Salvacion. Ayan. Namiss na kita kwentuhan. Ayan. Shoutout kay Sir Royak Salvacion, isang magiting na referee natin dyan sa Pilipinas. Shoutout din po kay Sir Kitasol, SBP Malinaw Albay. Ayan, sa lahat po ng mga SBP referees natin dyan sa Malinaw Albay. Shoutout po sa inyo lahat and God bless you po. No? Ano lang po, talagang continuous learning lang po tayo sa pagre-referee natin. Okay, continue tayo. So 1 point, siyempre po ganyan lang, no? Kung titingnan niyo natin, no? Kasi ang nakalagay po sa libro natin is ganon, no? Pag bumasok, ganon. So, pag ginanon mo lang, parang walang buhay. No? Di ba? O, 1 point. Actually, sa free throw yan eh. No? Sa free throw. So, pumasok, nakalagay sa libro natin, ganon lang. So, ikaw na referee, syempre, para mapaganda mo, lagyan mo ng konting, ng diin or snappy. No? Hindi naman sinabing lagyan mo ng konting arte. No? Konting rin. Parang, sabi nga nila maging snappy ka. Ano? Konting snappy pa. Basket. Lagyan mo ng konting tigas. 1 point, 2 points, 3 points. Ayan, sa 3 points magkakaroon tayo mamaya ng medyo mahaba-habang kwentuhan. No? Kasi sa 3 points meron napakarami pa ring diyan. Napakarami pa ring nagkakaproblema. Ayan, sir. No? Mga guys, lang po ito ha. Kwentuhang masaya lang. Samahan natin ng pag-aaral ng mechanics ng pag-referee. Ayan. So sa 3 points naman natin, depende kung kanan ka o kaliwa. Ako kasi usually ginagamit ko kaliwa. Pag kumaliwa ako, signal ng 3, ayan, attempt, no, ayan, no, attempt, sabi nyo, pasensya na, hindi tuwid ng kamay ko muna, no, kasi nakaupo lang ako, no. So, attempt yung kaliwa ko, tapos basket ko yung kanan. No? Minsan naman, kanan yung kinakanan ko yung attempt, basket ko yung kaliwa, no?
So, ito guys, ito lang po yung ginagawa ko pagka meron tayong attempt, foul, in a basket. No? So, pwede ako dito lang, di ba? Dito sa tayo. Ano ba yun? Hindi ako naman. Ayan. Tama po, respeto. Konting tigas sa signalin. At darado po dapat. Ayan. Shout out kay Sir Lacochero Garcia. Ayan, Sir, kamusta ka na po? Ayan. Ayun, medyo mahaba-haba. Ayan, pa-shout out. Good evening sa'yo, Sir Lacochero Garcia, Sir. Shout out po sa BPSS, no? Ayan, layo ko. Wala na ako sa camera. Ayan. So, paano ba? Dito ako. Huminto na. Nag-delay pala yung ano natin sa ano. Shout out po from Lacochero Garcia sa BPSS, FRSA, BAP CCI. Ayan, kay Sir Emet Tumbaga, kay Sir Francisco Caraan, napakahusay na referee talaga yan si Sir. Na ano yan, talagang isang napakagaling na mentor niya ni Sir, no? Ferl John Manay Cacao, ayan, kay Johnny Almorado Abasola, kay John Lloyd Cacao, Lester Pagkaliwagan, ayan, kay Sir Robert Batiles. Ayan, tapos na ng game nila. So, shout out po sa inyo lahat dyan mga sir. God bless po. At kay Ervin Sanju, magandang gabi po sa inyo sir. Shout out po sa inyo dyan sir. So, ayan guys, no? Ako, ang ginagawa ko, di ka sa gilid Ayan. Ayan na lang. Ayan. So, sa akin mga guys, ang nakasanayan ko, yung attempt, may foul, tapos basket, no? So, actually, nung nakarang linggo lang yata, last two weeks, may nakita ako, nag-attempt, tapos bumasket. Maganda naman yung ano niya. Attempt, tapos, pasensya na, medyo baluktot lang muna kasi nandito lang ako sa bahay. So, attempt, pumasok. So, gumanon siya. No? Ako kasi ganyan ako actually. Ganyan. Yan, ganyan ako Hindi siya talagang nakaganon. Medyo may konting gilid para medyo lang maganda tingnan pa siya. Ngayon, nag-report siya sa table official natin. Ano? Pag-report niya, sabi niya, basket. Yun lang, no? So, ibig sabihin, hindi ko masasabing nakalimutan niya or hindi niya alam. So, hindi natin alam mga rason. Ang ginawa niya, basket count, foul number 35. Push. Yun ang masaklap doon, no? So, actually mga guys, napaka-basic lang ng isinishare ko. Kung ipapracticein lang natin, makikita natin maganda yung outcome. Mapapaano natin, mapapaganda natin sa gitna ng court. So, mali po yun, ano? Yung magbabasket count ka, ganon, mali yan. So, ang basket count natin, pag nag-report po tayo, basket count, no? Or basket count. 35. Push. Tapos direction of play po, no? Yun po yung ano natin, yung tama, no? Or proper, sabihin natin proper. Mas maganda pakinggan. So ayan guys, no? So ngayon po, pagka may ano na, may foul, attempt, foul and a basket, no? So attempt. Uy, shout out kay Brad Denny Belarmino. Yan ang isa sa magaling na player ng lugar ko yan Yan ang pinaka-shooter sa amin. No? Banglo na ba? Ula si Antique. Ayan, magandang gabi sa iyo dyan, Brad. At sa mga tropa natin dyan. Kamusta naman? So, umupo na ako. Sundan lang ako. Ayan, sundan lang tayo. Kasi yan na, medyo malikot. Attempt. No? Ako po kasi ang ginagawa ko ganito. Attempt. Nagkaroon ng foul, yung kabila. Ngayon bumasket. Ganun po yung ginagawa. Ano ba? Ayan. No? Attempt. Nagkaroon ng foul, basket. Ganyan po yung ginagawa ko. Pagka nagkaroon ng foul yung natin, yung sa 3 points, no? Attempt, foul, basket. Ngayon, syempre po, pagka umattempt, iba rin po yung ginagawa ko pagka not in an act of shooting, no? Dalawa po kasi yan. Foul in an act of shooting and foul not in the act of shooting. No? O sige, tayan ulit natin. Ano ba yan?
Kita naman. Ayan. So, attempt. Ganyan lang po muna sir ha. Hindi na natin anuhin pa. Attempt. Nagkaroon ng foul. Bumasket. And then, 1 free throw. No? Pak. Basket. 1 point. No? Uliwan natin. Attempt. Foul. Basket. And 1. Okay? So, ngayon pagka-attempt, sa baba pa lang final, ganun po ako. Pero ang nakalagay sa libro natin is, pak, no? Sabihin natin ganun, pak, down. Ganun po talaga ang nakalagay sa libro natin. Kaya lang sabi nga po, kung klarado at kung paano natin mapapaganda yung ating pagme-mechanics, na magiging klaro din naman ang pagbibigay natin ng impormasyon sa mga nanonood, sa mga players and coaches, at lalong-lalo sa table officials natin. So, nasa sa inyo na po yan. Ang isinishare ko lang talaga is yung basic lang. Kung paano natin sisimulan para alam natin. No? So, ayan guys. Dito na tayo. So, dito na tayo sa substitution and timeout. Ayan. So, kung titingnan nyo po dito sa may maliit dito na parte. Yan, itong maliit na box, actually, kapag sa actual game, minsan, hindi na nagagamit. Pero dahil nga po tinuturo natin is basic and proper, i-example natin na ganyan. So, may stop the clock talaga siya. Ayan, kung tinitingnan nyo, nakikita nyo po yung arrow ko, no? Ayan. Yan, yung arrow na umiikot-ikot, ituturo din sa may small box. Meron po yan bago mag-substitution, no? So, pag nag-sub tayo, sub, gano'n na naman, tapos, yan, cross natin. Yung hindi matatakpan yung mukha natin, no? Kasi minsan may nagsasab na ganyan, eh. Basta na lang gumanon. Ayun, mata lang nakalabas, hindi ka mata. Yung ano naman. Yan. Tapos, ang beaconing natin, hindi basta ganun ka na lang, no? Sige na nga, ganun na lang. Ay, hirap pala ito ay share nitong mechanics na to. Kailangan nakatayo ka. Ano ba yan? Ayan guys. Sige, ganyan na lang. So, stop. No? Sub. No? Huwag nakaganon. Kasi may iba, pak. No? Iba naman, ganun lang. May nakaganon pa talaga, no? So, iayos natin. No? Ayan. Makikita mo yung table, kita ka ng table din sa klaro mong ano. Tapos, pag magsasab po tayo, sa bagay, alam ko maraming magko-comment dyan eh, na pagdating sa actual game, hindi naman ganun talaga nasusunod, no? Pero syempre po, kung kaya naman natin gawin sa maayos na paraan, gawin na natin, no? Pag mag-sub ka, lalong ang usually nagsasub kasi dyan, yung malapit sa table natin. Kung 3-man officiating, yung trail, no? Kung 2-man officiating, trail din na malapit sa ano. Or kung nasa opposite side yung natin, yung trail natin, siya pa rin po, hindi po pwede yung lead sa baba. Tapos yung sa 3-man officiating, kapag yung center nandun sa table side, no? Kasi may ano po yan eh, may rotation pa. So minsan pag natatapat yung trail dun sa kabilang side, siya po magsasub. Yung center sa kabilang side, wag lang po yung lead. Mamaya yung lead pa tumawag ng substitution dun sa ilalim, paano na yun? Ano po, so iwasan natin yon. Trail and center kapag 3-man officiating, sa 2-man officiating, trail lang, no? Or kung halimbawa, nagkaroon ng transition, pagdating doon sa dulo, nagkaroon ng stop yung game for violation or infraction, ngayon, si lead going to trail, yan, siya na yung tatawag ng substitution. So, ganoon mga guys, no? Para po maging maayos yung ating pagbibigay ng impormasyon, no, sa lahat na, kasi sama-samahin na natin yung table official, coach, players at saka yung mga manunood, no? Para minsan nagtataka na iba, may sub pala, di ba? Para malinaw po. So ayan mga guys, so ulitin natin ulit konti. Ayan, so pag substitution natin, pak, minsan pumipito pa nga tayo dyan, no? Pero usually, hindi na kailangan pumito pag may buzzer. Minsan, binabuzzer na ng ano yan, ng table official natin. So, sub, pack, harap sa table, official, sub.
Kung dito yung papasok sa kabilang team, senyasan mo. Sub. Oh. Huwag yung pip, sub. O, na, pasok. Hindi ganon. Stand straight po tayo. Nakaharap sa table. Pa. Basta snappy, lagyan po natin ng snappy. Whatever our body language, i-ano natin, snappy natin yung sarili natin. Pag sub, pip, sub. Tapos, pasok. No? Ganon, hindi yung kung ano nila. Tara, isa tayo. No, hindi naman po ganon. So, mas maganda po kapag proper yung ating ginagawa. No? Para maging maayos din po tayo sa pagtatrabaho. Kasi alam niyo po mga guys, yung pagmi-mechanics natin at pagtakbo natin sa gitna ng court, 'di ba binabayaran naman tayo, 'di ba? So, parang sa company lang 'yan. 'Di ba? Binabayaran ka ng company para magtrabaho ka ng maayos. Kasi nga naman, pag hindi ka nagtrabaho ng maayos, 'di ba? Magkakaproblema ka sa trabaho mo. Ganoon din sa pagre-referee. Pag hindi ka nagtrabaho ng maayos sa pagre-referee mo, what do you expect? Makakabalik ka pa kaya? 'Di ba? Lalong-lalo na kapag syempre kailangan mong kumita, may binubuhay ka, 'di ba? Understood na 'yun kasi ang pera nakikitain natin sa pagre-referee natin. Nasa sa atin din naman no? Kung mamahalin natin yung trabaho natin bilang isang referee, yung blessing ng Panginoon, sunod-sunod 'yan. Hindi mo masabi, no? Pag maayos ka magtrabaho, maayos kang gampanan yung passion bilang isang referee, makikita ng Diyos yan. Diba? Hindi naman yan, sabi nga, bigay mo yung the best mo sa trabaho mo and God will do the rest. No? Huwag na natin isipin kung ano man yung negative na sinasabi ng ibang tao. Basta importante, ikaw sa sarili mo, gawin mo yung tama, gawin mo yung maayos yung trabaho mo. Yun lang yan. Kasi, syempre isipin mo rin, nagbabayad sila sa'yo para may bigay mo yung the best mo. Hindi rin naman nila pinupulot yung binabayad nila sa atin. No? Actually, pinaghihirapan din nila yan. No? So, yun lang. So, next natin, charge timeout. Ito. Maraming akong nakilalang referee na minsan nag-PPM, ang technical daw ganyan. No? Yan. Kuya Rod, di ba technical yan? Sabi, no? May nagtatanong sa akin. Kuya Rod, mali yata yung yung timeout mo. I-technical yan. Sabi nga. Sir, ito po ay timeout. Ito ang technical. Okay po? Mamaya mapupuntahan din po natin yan. No? So, timeout. Kapag kailangan pumito, pumipito tayo. Beep! No? Timeout. Blue. Diba? So, ngayon, syempre po, lalaro is white and blue. Dito yung bench ng white, dito yung bench ng blue. Ngayon, nag-timeout ang blue. Pag nag-timeout ang blue, pagpito, beep! Malakas kasi yung Sabi. Ayan. Umuulan naman, di siguro tayo maririnig. Ayan, Bigyan natin sample. Hindi ko na lang lalakasan, mga sir. Nakasarado. Kasali pinto natin? Okay. So, pag may timeout, kung walang buzzer, dito. Ayan, no? Tapos, haharap ka dun sa white. Kasi ang nag-timeout ay yung blue. Haharap ka sa white. Timeout, blue. No? Timeout, blue. Pero yung timeout natin, huwag sa mukha, huwag masyadong mababa. Dun sa level na yan. Doon makikita tayo, no? So, ito. One long whistle. Ayoko na kasi ma-close yung namin. Yung sakit sa tenga. So, long whistle. I'm out. Harap sa hindi nag-time out. Tapos, ganon. Time out. Blue. Hindi yung okay, pinasingaw ko na lang sir. Pasensya na kayo ha. Pagpito, beep. Time out. Doon na. Diba? So, what I mean is, syempre po, bigyan na lang po natin ng magandang execution yung ginagawa nating
mechanics. No, wag po nating katamaran. Kasi nga po, isa din yan sa binabayaran sa atin na makitaan tayo ng magandang pagtatrabaho sa ginagawa ko. No? Ako po, hindi ko sinasabing ako po ay perfect referee. Isinashare ko lang po kung ano yung natutunan ko. At syempre, ako rin naman po, 100% nagkakamali. No? Walang lusot yan. Uy, shout out kay Sir Jeronimo Castro. Ayan. From Lapu-Lapu, Cebu City. Ayan, may mga kaibigan po tayo dyan, sir, na mga referee din, taga Cebu. Actually, mga kasama ko dito dati sa grupo, taga Cebu, mga mababait. Maayos naman. Ayan, shout out kay Sir Castro, Jeronimo. Ayan, magandang gabi sa iyo, sir. God bless. Okay, so ayun na po yung timeout natin, ha. Index lang po, no? Index, nakaganon. Ayan, nakaganon siya. So, wag natin tapan yung mukha. Iyan na lang natin. Yung hanggat maaari, chest level. Ayan. No, shoulder level lagi. Shoulder. Ayan, nabubulol na ako. Ayan, shoulder level, no? Tapos, dun ka haharap sa hindi nag-timeout na team. Tapos, ang signal mo ng kung sino yung timeout, dun sa kabila. Okay? Para mas maganda, harap ka sa kanila, tapos harap ka din dun sa okay? Or pag harap mo dun sa puti, harap ka sa table official, turo mo yun. Yung bench nung nag-time out. Okay, sir? Tapos, ano pa ba? Meron pa itong maliit eh. Media time. Yung media time out po, hindi naman natin ginagamit yan sa mga ano natin. Sa mga liga na tinatakbo natin. Yung mga maliliit man lang. Okay? So, hindi ko na yan i-share sa inyo. Kapag ano na lang po yan. Kapag kami malalaking liga na lang. Na tinatakbo. Ako kasi hindi naman tayo, dito naman sa amin, ang pinaka ano dito, barkadahan, intercompany, interprovince, ano lang naman. Hindi ko na i-share yan. Kayo na pong bahala magtuklas. Ayan, assignment nyo. Ayan, Carlo Almero Montuano. Ayan, shoutout po sa inyo, sir. At shoutout po sa mga nanonood ng aking live. Ayan, pagpasensyahan nyo na po kung medyo malabo-labo. Kasi nga umuulan dito malakas, yung signal nagkakaproblema. Ayan, next po natin, ayan, ito. Cancel score, cancel score, cancel play. Ayan. Ito minsan may nakikita din tayo nitong kakaiba rin minsan eh. Ayan, no? May mga nagka-cancel po ng score na ginaganon sa taas. Minsan hindi lang 2 beses, 3, 4 pa. Parang lalangoy na, no? Kulang lang backstroke. Ayan. So yun po ang ibig po natin sabihin. Huwag na po natin samahan ng masyadong exaggerated na simple, sabi nga po dun sa sa manual na binasa ko nung isang araw, no? Simple, short, pero malinaw na pagbibigay ng impormasyon, no? Sa pagsisignaling, nakalagay ito sa manual natin. So, cancel score or cancel play. So, dito manggagaling yan sa leader, no? No? Para ay, dumaan si Mrs. Ayan, dumaan si Madam. So, ganyan lang yan, sir. No? Straight. May pag-ganun pa eh. Kumahabol. Pip, pip, pip. Yun lang. No? Pero hindi po natin sila pwedeng disrespect kasi nga po, kung yun po yung nakasanayan nila at yun po sila komportable sa ganun, hindi po natin sila pwedeng sabihan ng hindi tama. Diskarte nila yon, pero ang sabi nga, mas maganda kung simple pero malinaw. No? Shout out kay Sir Fitzgerald Respes. Ayan. From Bahrain. Thank you for watching, sir. God bless po sa iyo dyan sa Bahrain. Ingat-ingat palagi. Deo Gratias Gadil. Ayan. Blessed evening din po sa iyo, sir. God bless po. Ayan. Ayun, yung sa akin si Tatay Ricky. Tatay Ricky, shout out sa iyo. Shout out Puso Goal Referee. Ayan, siya nga po pala. Ayan, shout out sa lahat po ng ating mga karbetero na member ng Puso Goal Referee. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat mga sir. God bless po. At hopefully po, maka-attend din ako ng mga seminars ninyo and trainings pag uwi ko. Ayan. Shoutout kay Sir Tatay Ricky. Isa natin mabait. Nagaling dito yan si Tatay Ricky. Isang magaling na referee yan dito sa UAE. Ayan. Sila yung mga seniors natin dito. Kaya hindi ko na inabutan si Tatay Ricky. Dito. Ricky, wala kang ibang ibig sabihin ha. Hindi lang kita inabutan dito sa UAE. Ayan.
So, okay po, tuloy po tayo. No? Cancel score, cancel play. Ganun na lang po. Isa lang, pwede na. No? Kung komportable ka sa dalawa, di dalawain mo. Pero, mas mainam yung klarado. Okay? So, eto po ngayon, ang susunod. Ito. Sabay. Ay, mali. Ayan. Pasensya na kayo, hindi pa tayo sanay gumamit ng pagla-live sa ayan, laptop. Ito po ngayon, sir, isa din po itong masasabi kong isyung usapin. Ayan. Itong visible count. Ayan, So, sabi nila, may na din daw to, mawawala na. Mababago na. So, mababago na daw po ito. So, yung iba may mga nag-comment po na wala na pong visible counting. May iba naman po na meron pa daw. No? So, sa akin po, sa personal opinion ko, regarding dito sa visible count, ayan, salamat sir sa tutorial watching dito kami sa Bulacan. Ayan sir, magandang gabi po sir Galdi. Kung sino man po yung kasama mo dyan nanonood sir, pakisabi po sa akin na magandang gabi po sa inyong lahat. And God bless you all po dyan. At kay Sir Rufino Palik, ayan, Sir Rufino Antonio Palik, shout out from Ibaroa, Ibaray. Uy, Ibaroa pala to si Sir Rufino. Ayan. Sir Rufino, hopefully makita na kita pagpuli ko daya sa Iloilo. Tagaharo Iloilo ako sir. Shoutout po sa lahat ng Ibaroa, Ibray, ayan. Shoutout pala kay Sir Abril Mabarit. Ayan, kay Sir, napakabait na refer yan. Sorry. Ayos ka talaga. Sawa ko na to. Kahit kailang ka eh. Sorry. Ayan. Welcome po Sir Deo Gadil. Ayan. Thank you for watching po. Ayan, ito pong visible count natin. Ayan, no, may issue din to. Marami nagsasabi, hindi na kailangan mag visible counting. Meron din po nagsasabi na meron pa, no. So ako, tinatanong nila ako kung ano daw po yung opinion ko diyan. Alam niyo po, dito sa amin, sa tinatakbuhan namin dito, usually karamihan ayos basta. Thank you Sir Rufino. Okay po sige pag makapuli na ako dahil next year hopefully in God's grace, no. Magkaano tayo diyan, magkita-kita tayo. Kwentuhan or hopefully makatakbo diyan. Ayan guys, regarding sa visible count. Pwede rin namang visible counting ka, pwede rin namang hindi, no. Depende sa iyo. Pero ako, I make sure sa sarili ko na lagi ako magbi-visible counting. Sa 5 seconds during free throw, sa 8 seconds for backcourt violation, 8 seconds backcourt violation, and 3 seconds. Bakit kamo? Bakit yan ang opinion ko? Kasi po, dito sa amin, karamihang tinatakbuhan kong liga, hindi visible yung shot clock. Ayan. No? Meron naman pong visible. Hindi naman lahat wala. Pero karamihan sa natatakbuhan ko, walang shot clock. So, I really need to do my job para makita ng lahat na nagbibilang ako. No? Ngayon, sa 8 seconds violation, ang nakalagay po dito sa ating FIBA rules, no? Wait lang. Shout out din po sa Tagaharo Iloilo. Sir Saldi Decano. Ayan, shout out sa iyo, sir. Sa ko, sir? Sa Kwartero. Ayan, taga-Kwartero kami. Pero hindi po ako diyan lumaki. 2007 lang ako nakarating diyan. Hanggang ngayon. So, shout out po sa iyo, sir, at sa misis mo, kay Sir Saldi Decano. Ayan, God bless you po. Ayan. Ano ba yung sabi ko? Sa visible counting na to, marami pong iba rin, may kanya-kanyang style. Pero ang nakalagay sa ating FIBA rules, sa ibinaba nila sa atin na, siyempre FIBA rules, diba guidelines natin yan, mga referee. Ngayon, may iba po na nagbibilang, ibang klase naman. So, respect din natin yun, kasi yun yung kanilang nakasanayan, or yun yung kanilang kagustuhan. No? Pero ang i-share ko po sa inyo yung galing sa ating FIBA rules na ibinigay sa atin para
sundin at gawin. Ano po? So, ang iba, ang counting, dito, pag ganon. No? Ayan. Tatas tayo. So, visible counting. Ayan. 1. No? Ayan. Ganyan. O, paano ba? O, ganon. Para makita nyo. Stand ako. Ayan. Ganyan. So, meron iba, pataas. Depende po yan kung saan ka komportable. Kasi ako, ganun ako eh. Ayan. Shoulder level ako. Ayan ang gamit ko. Ang nakikita ko pong iba, ang signaling is 1. Ayan, may 1, may turong ganun. Paano ba pakita? Ano ba ito 1? Ayan. Mahaba kasi ng kamay ko eh. Paano ba? Ayan. Nakaganon. Tapos, ayan o. So, 2. Ganon. Ganon siya. O, 3. Ngayon, pag nag-6 na, dalawang kamay na. O, 7. Paano na po? Di po ba? So, hindi naman po natin sila dinidisrespect. Ire-respeto po natin kung ano yung gusto nilang gawin regarding sa mechanics. Kasi pwede naman din baguhin yan. Mapaganda pa sa kagustuhan ng iba. No? So, hindi po natin pinagpipilitan, no, yung isinishare natin. Kasi nga, sabi nga, kanya-kanyang estilo. No? Pero sa akin, ang sinishare ko po, yung galing po talaga sa FIBA na ibinigay sa atin para ating sundin. No? So, pag regarding kasi sa ganyang usapin, napakaraming na-encounter ko na po yan, napakaraming kanya-kanyang opinion. So, we respect that. No? So, nasa inyo po yan kung susundin niyo po yung sinasabi ko or hindi. Ang sinishare ko lang po sa inyo, yung basic talaga. No? Okay? Shout out po kay Sir Edwin Descartin. Ayan, from Daan Bantayan, Cebu. Aba, mga taga Cebu. Ayan. Shout out po sa iyo, Sir Edwin. God bless you po. Magandang gabi. Ayan, time check. 7:03 pa lang dito sa amin sa Dubai, UAE. Ayan, 11:03 sa Pilipinas. Ayan, malakas pa ulanan. Okay, so yun po yung visible counting natin from chest. Ganon, no? So may proper counting din po yan sa susunod na natin. Ganyan yan. 1, 2, kung 5 seconds, 3 seconds, o 8 seconds, no? Ayan po. Ayan. So, next natin is ayan. Ito naman, bihira naman to ginagawa, actually. Itong communication, ayan. Ayan. Okay. Ayan, kung nakikita ninyo po, ayan. Ayan. Communication. Ayan, bihira naman po yung bihira yan siyang magamit, pero kino-communicate mo na okay yung play, good yung pangyayari, ayan, no? Okay yan, good yan. Yan, no? Good. Ganyan lang naman yan. Napakasimple, pero bihira po yan siya magagamit. Tsaka, ito din po, yung susunod, yan, shot lock reset, ayan, no? Ganyan lang yan. Ikot mo lang. Bisa nga, ganun eh. Tumadami pa yan. Dalawa lang, okay na. Diba? Dalawa lang. Okay na yan. No? So, rotate hand, index finger. No? Ang next natin, out of bounds, point of direction. Ayan. Ito mga sir, may nakarinig din po ako na, rin to, na bago. No? No? Kasi dati, pag ang ginagawa nangyayari, pag nagda-direction of play out of bounds, yan. Ito. Ayan na, iniikutan ng aking mouse. No? Direction of play and or out of bounds. So, pag direction of play, minsan na nangyayari, tinuturo pa yung guhit. Dati. Yan, no? So, ngayon, hindi na. Direction of play. Tsaka kung titingnan nyo mga sir, no? Di ba pagka nagda-direction play tayo, nagkaroon ng infraction, out of bounds, so turnover, nangyayari, stop the clock pa, tapos tumuturo pa tayo, di ba? Stop the clock, turo. Pero kung titingnan nyo po dito, kung mapapansin ninyo sa ating rulebook, ayan po, no? Ayan, wala siyang maliit na box na katulad dito sa tabi. Ayan, no? Ayan, no? Katulad pong maliit na box yan, na pinapakita yung stop the clock.
shout out from Sir Saldi Decano. Ayan, si Sir Saldi. Yung grupo ng ASRC at LGR, may Kawayan City, Bulacan. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga sir, sa mga nandyan sa grupo ng ASRC at LGR may Kawayan City, Bulacan. Ayan, so for galing po yan kay Sir Decano Saldi. Ayan, shout out po sa inyo and God bless you all po. Kay Sir Ed, wala ulan dito. Tapos lang tumakbo ng... Ayan. Dito sir sa amin, nasa UAE po kasi ako, nasa Dubai. Malakas ang ulan dito sa amin. Nag-forecast kahapon na magkakaroon ng malakas na ulan. So sobrang baha na dito. Kasi dito sa lugar na to, wala po talagang drainage. Ayan. Ayan, shout out po galing kay Sir Edwin Descartin sa MCBRA. Ayan. Sebe, Northern Chapter. Ayan. Galing po yan kay Sir Edwin. Shout out po sa inyong lahat dyan ng mga karbitero natin ng MCBRA at Sebe, Northern Chapter. Ayan. Okay guys, tuloy na natin. Yung out of bounds at direction of play, kung titingnan nyo po, wala po siyang ganito. Ito, kung nakikita nyo pong gumagalaw yung mouse ko, hindi po siya kailangan lagyan na ng stop the clock. Pero, ang nakasanayan, kahit ako po, ginagawa ko, pag nagkaroon ng out of bounds, stop the clock muna bago direction of play. Pero, unti-unti ko na po siyang sinasanay na kapag nagkaroon, direction of play na. And, syempre po, sabi nga po doon kanina sa binasa natin, Appendix A.2, no? Susuportahan natin ng verbal, no? Yung mga signals natin. No? Pero syempre, hindi naman po lahat yan sinusunod, no? Ng lahat, ng karamihan natin referee. Basta, ano lang, ano na talaga. Kahit ako, minsan, hindi ko na rin nagagawa yan. To be honest with you. No? Pag nag-direction of play, turo na lang, no? Turo na tayo kaagad, Pero wala na po yung ituturo mo pa yung guhit. Endline man yan o sideline nangyari, tapos magkakaroon ng turnover, hindi na po kailangang ituro ang guhit. Okay? So, asahin niyo po yan. Basta, hindi na po siya parang maingay sa labas. Hindi naman parang umuulan yata ng ano. Hindi, umuulan na ba ng yelo? So, hindi na po natin sa kailangan ituro yung linya. No? Minsan, may mga pag out of bounds, beep, gumaganon pa. Gumaganon. No? Ginaganon pa. Tapos minsan may iba pa na pagpito, luluhod pa, tuturo pa yung guhit. No? Hindi na kailangan. Pagka pagpito, kahit wala na pong stop the clock, kasi automatic mag-stop naman yung clock natin yun. Kapag nagganon yung infraction, out of bounds, no? Direction of play na lang. Blue ball! Halimbawa po. Dahil minsan, pag Pilipino naman ang laro, blue tayo! Depende po yun sa verbal na hinahan mo. Basta hindi naman po nakalagay doon sa ating appendix kung Tagalog o ano. Pero syempre, English yung natin. So, pag English yung naglalaro, English din yung mo. Pag medyo mahihain ka mag-English, pag-aralan mo mag-English. Alam mo dito sa amin, no? Bawal po mag-English ng straight. Kailangan, bako-bako din yung English mo, lalo na pagka mga ibang lahi naglalaro, no? Lakas ng kulog. Baka may kasamang kidlat yun. Ayan, shout out kay Sir Alan de Chavez. Ayan, good evening. Saria Quezon. Ayan, nabubulol ako. Ayan, shout out po sa Sir Alan de Chavez. God bless po. Magandang gabi sa iyo. So, ayan guys, direction of play. Hindi na po natin. Point of direction of play, arm parallel to sidelines. Ayan. So, wag na po nating wag na nating ituro pa yung linya, no? Endline man yan nangyari o sideline kung saan man lumabas yung bola o ano man. Direction of play na po talaga. Automatic sa out of bounds, okay? Sir, ano po ang dapat itawag sa player kapag sinabi ng player mo na yung pito mo? While on game po. Ayan. Shout out kay Sir Frank Leasing. Ayan, no? Magandang gabi po sa iyo, sir.
Ano po ang dapat itawag sa player kapag sinabi ng player na nunukin mo pito mo? Pituan mo sir, unsportsmanlike behavior. No? Pero kung kaya mong ano naman, i-let go na lang muna. Hindi naman talaga worse pa. Pero kung ganyan naman na direct ka na, edi technically natin sir. Ano lang yan? No? Unsportsmanlike behavior o technical. No? Eh, sa akin sir, personal opinion ko yan. Hindi ko naman po sinasabi na yung sa ibang ano. For me, sabihan mo ako lulukin ko pito ko, technicalin kita. Dinirect mo. Pambabastos kasi yan eh. Unsportsmanlike behavior yan eh. No? Technicalin kita. No matter what, crucial man yun o ano, pag ganyanin mo, technicalin kita. Yan yung sa akin. Opinion ko dyan sir. Kasi minsan po, hindi naman natin nilalahat ng player. No? Kasi marami naman din player na marespeto. No? May mga player naman na sinusubukan ka din kung kaya kang manipulahin o kaya kang sigawan. No? Pag sumigaw sila, pipito ka kagad. No? May mga ganun. Pero wag natin bigyan ng chance na tayo ibastusin pa. No? Ayan sir, self-prank pleasing. Just for my own opinion lang po yun. Kasi pagka sa susunod na hindi mo siya tutuugin na gano'n, magsasalita pa yan lalo ng masama, eh, magiging dahilan pa yan ng pagkaan natin. No? So, ayan po, self-prank pleasing. Hopefully po nakatulong yung sagot ko. But for me, in my opinion, ganun talaga gagawin ko sa kanya. Ayan, held ball, jump ball situation. Ayan po yung mechanics nan. No? Jump ball, pack, pito, stop the clock. Ayan po kasi, yan, yung maliit na po yan, nakilagay dyan, yung stop the clock, ano. Ayan. Ayan po. No? So, stop the clock muna, tapos dalawang ganon. Ayan. Tapos, siyempre, tingin tayo sa table, kung kanino yung APA, dahil sa best na naman tayo nag-jump ball, ano. Start of the first quarter, ano. Ayan. Tsaka lang po tayo the jump ball. Tapos after nyan, APA na po yung gamit natin. Paano mo po yung maging sitwasyon sa loob ng court hanggang sa matapos. No? Ayan. So, stop the clock first. Signal tayo ng stop the clock. Ganyan. Pak. Tapos pito. Ganyan. Siyempre, pag mag-signal tayo, dapat yung laging kita yung mukha natin. Huwag tayo magagano. May iba pag gano'n pa nga eh. May gano'n. So, hindi na natin ano yan. Sa importante, malaman po natin yung basic, no? Lalong-lalo sa mga bago natin referees. No, wag natin katamaran yung pagme-mechanics. No? Tapos direction of play po. Ayan, no? Kasi yung direction of play nito nakalagay isang daliri lang. No? Ayan. So, thumbs up then point in direction of play using the alternative possession arrow. Ayan. So, yun, titingin tayo sa table. Stop the clock, pak. Ang ka-jumble, no? Pak, stop the clock. Jump ball tayo. Tapos tingin ka sa table kung kanino yung nakatutok yung EPA natin. Kung sino ang entitled sa bola, sak natin yan. Ituturo ko saan yung direction of play. Ayan po. So, madali lang naman actually ito pag-aralan. Kaya lang ang problema, yung pagpa-practice. No? Kailangan, siyempre, practicein mo din. No? Pinag-aaralan mo pero pa-practicein mo. At ano pong sabi ng mga senior natin regarding dyan, mag-practice ka ng mechanics, haharap ka sa salamin. Ayan. Sabi nga nila, kahit magmukha kang tan-GA sa harap ng salamin, importante, mag-practice ka para mapaganda yung mechanics mo. Yun lang yan. So, actually ako, nung pagdating ko dito, sa CR po ako nagpa-practice. Nasa duty ako nun. Pag walang tao sa CR, doon ako nagpa-practice kasi ang naging trabaho ko dito, nung bago dating ako, cleaner. So, may time na walang tao sa ano. Tsaka yung CR dito sa ibang bansa, mas malaki pa sa kwarto. Ayan, may mga CR dito na malalaki pa sa kwarto, mas magaganda pa sa kwarto, sobrang linis. Ayan. So, doon ako nagpa-practice. Pag wala akong takbo, pag on-duty ako, naboboring ako, practice ako. Ayan. So, next natin mga guys, itong violations na. Ayan, ito. Ito po, marami po talaga ako nakikita dito na kanya-kanyang diskarte ba?
Iba-iba ng pag-execute. Pero sabi nga po, tulad ng sinasabi ko kanina pa, respeto na lang natin yan kung ano yung gusto nilang gawin. So, unahin natin yung traveling. Ayan. Ayan po. Pagtabihin na lang natin para magkasya. Ayan o. Nakakatuwa naman itong pag-live ko kasi meron na akong pinapakitang example, no? Sabi nga po, matutuwa ka talaga pag merong ibang natututunan o bagong natututunan. Actually, luma na nga daw itong apps na to, pero lately ko lang nalaman. No? Hindi kasi ako masyadong maalam sa computer. Ayan. So, shout out kay Sir Bernabe. Ayan, Bernabe. Si Sir Nap. Pan ba to, Sir? O Nap. Sir Nap Bernabe. Ayan. Julius Baybogs. Ayan. Sir, thank you for watching po. God bless. God bless po sa iyo. Ayan. God bless kay Sir Frank Singh. Ayan. So, ayan po. No? Traveling tayo. May mga traveling po na tumatawag ng nakayuko. Umuyuko ko. No? Pagpito, beep. Laklak. Laklak. Tapos, umaga. Hindi na kailangan gumanon. Dapat, stop laklak. Tapos direction of play. Diba? Direction of play kagad. Beep! Pito. Traveling. 1, 2, 3. Tapos, ganon, diba? Eh, yung iba po kasi, beep! Tapos, pwede naman po yung ganon. No? Sabi nga po, diba? Kung paano mo mapapaganda at magiging snappy yung sarili mo, yan mo, pag pito, pak! Beep! 1, 2, 3, direction of play. No? Or kung pwede, pag gusto mong pagandahin, beep! 1, 2, 3. Oh, di ba? May konting siya. May konting pitik ba? No? Tapos guys, ayan, shout out kay Sir Mick Trulen. Ayan. Watching from Kamsur. Sir, magandang gabi po sa iyo, Sir Mick. Magandang gabi po. No, ayan guys, traveling. No? Stop the clock first and then rotate your fist 3 times. Sa akin 3 times. Kasi nakalagay dito isa lang naman eh. Wala naman bilang pong nakalagay sa may libro natin. So, ang turo sa atin is 1, 2, 3 para lang mas magandang tingnan. No? O, ganun lang. Diba? May mga nakikita po akong ganun. So, hopefully na maging maayos natin, no? Yung mga nakasanayan na natin luma na pwede naman natin i-upgrade yung sarili natin, no? It's a blessing na matuto tayo ng updated, di ba? Maganda yan. Kasi may mga senior referees talaga tayo, lalo na yung mga nasa FIBA, no? Pinag-aaralan naman nila yan bago nila i-release sa atin yan, eh. Di ba? Lalo natin yung mga clinicians natin, mga senior referees natin, mga mentors natin, no? Pinag-aaralan nila yan bago nila ituro sa atin. Di ba? So, siyempre, tayo namang natututo kapag pwede tayo makapag-share na din sa kapwa nating mas baguhan din, no? Kung anong tinuro tama sa atin, ituro natin tama sa kanila. Ganun lang yan. Kasi pag nagturo ka ng mali sa kapwa mo, ay matik na yan. Alam mo na. Ibig ko sabihin. Di ba? Pangit naman kung magtuturo ka ng mali. Diba? Yung mamimislead mo yung tao. Diba? Kaya din. Kaya ang akin lang po talaga is very basic. Yun lang ang gusto kong ma-share. At kung ano yung sinasabi na sa guidelines natin. Okay? So, double dribble. Ayan. Double dribbling. Ayan. Patting motion with palm. So, kung titingnan nyo po sa ating nakalagay sa violations, meron po siyang stop the clock. No, ayan po sa maliit. Yung may maliit na box. Lagi siyang may stop the clock. No? So, ulit? Double dribbling naman. So, stop the clock. Ganun ko na lang po kasi nasa kwarto lang naman ako. So, stop the clock. Pero dapat ang proper po talaga nakataas. Ayan. No? And hopefully, this week, pag wala ng ulan, makapagano tayo. Actual, sa gitna ng court. Para paano yung pagbuga ng pito, pag-execute ng mechanics, i-example po natin yan. Okay? So, double dribble. Stop the clock. Tapos, 1, 2, and 3. Tapos, direction of play. Huwag mawawala. Kasi dito po, wala pong nakalagay talaga na direction of play na kasama. No? Hindi katulad po yung kanina, doon sa may, natin, dito sa may isa,
Yan, kung titingnan nyo po, sa jump ball, ayan o. Dito sa baba, mayroon siyang direction of play. Pero, dito po sa violations na natin, wala na po siyang nakalagay na direction of play. Pero ang turo po sa atin, ng mga nakakataas sa atin na referee, lagyan po natin ng direction of play para mas maging informative siya. No? Ayan, illegal dribble, double dribbling. Ayan. So ngayon, kung gusto nyong malaman kung paano itinatawag yan, paano ba nagkakaroon ng double dribble, paano nagkakaroon ng illegal dribble, i-explain natin yan sa next video natin. Okay mga guys? So ngayon, patting motion. Stop the clock. 1, 2, 3, and then direction of play kung sinong team ang entitled sa bola. So yan mga guys, no? Isa yung tulingan yan. So, ayan mga guys, hopefully nakakatulong sa inyo, sa mga bago nating referee. Okay na pong bahala magpaganda kung paano nyo po i-execute yung natin. Basta importante po, simple, klaro, at matikas. No? Matikas ang ating pagkakabigay ng pag-i-execute ng ating mechanics para hindi po tayo yung lalamya-lamya, no? Para po maganda rin, para sa atin din naman yan. Ayan, next po natin is carrying the ball. Ayan, kung titingnan nyo po, carrying the ball. Ay, sumobra na. Ayan. Illegal dribble, carrying the ball. Sinare mo ba yun sa group natin? So, ayan guys, no? May stop the clock po siya ulit. Tapos, stop the clock. Ano ba itong camera ko na ito? Pa-stand yata ang gusto eh. Yung lens? Bakit? Malabo ba? Ayan. Okay. So, carrying the ball. Siyempre po, meron pa rin stop the clock for violation. Tapos, pahiga. Tapos, pabalik. Yan po yung nakalagay. Yan. Titingnan ninyo yung arrow. May arrow pataob. May arrow pa tihaya. Kung titingnan nyo mga sir, kung parang awkward siya, no? Awkward siyang ituro. Di ba? Pero kung titingnan nyo po pagdating na ng actual game, pag hindi mo siya na-practice or mas awkward siya tingnan. Oo. Parang yung iba walang buhay, no? Kumbaga sabi nga nila lalong-lalo ng mga mga nakakasama natin referee na matatagal natin yung referee. Bigyan mo ng buhay yung pag-execute mo para mas maganda tingnan. Diba? So ayan po, stop the clock. No, stop the clock. Stop the clock. Pack, pack, and pack. No? Close fingers pa rin sa kanya eh. Stop the clock. Ganon. Okay? Bibigyan ko po kayo ng actually, may nagawa na akong video nito, naka-uniform pa ako eh. Yung last time. Matagal na, last year pa yun. So, ayan po yung ating illegal dribble carrying the ball. No? Kung titingnan nyo, parang nakakatamad siyang pag-aralan, parang boring, no? Pero malaki po ang naitutulong nito sa atin, no? Ayan. So, next po natin is yung 3 seconds. Ayan, nakarinig din po ako ng information regarding the 3 seconds na binago na rin daw po. Ayan, nabago na. Ang 3 seconds, natin, violation. So, pero sa ngayon, stick muna tayo dito. Kapag na-update na, syempre, update din natin sarili natin, tulad na sinabi ko kanina. So, ayan po, sa 3 seconds natin, ayan. Ayan. So, stop the clock. Meron pa rin po siyang stop the clock, no? Ayan, sa baba. Ayan, yung iniikutan na aking mouse. Tapos, 3 seconds. Ayan. So, madali lang siya, actually. So, stop the clock, 3 seconds, no? Ganon. Huwag po ganon, no? Ganon. 3 seconds. Mababago na din daw po yan, sabi nila. So, let's wait for it. And then, pagka na-share na sa atin, i-share ko din po sa inyo. Mga sir. Mga ma'am, ayan.
Tapos 5 seconds po natin. Ayan. Wala pong 5 seconds na ganun ha. So ayan, 5 seconds. Ayan. Yung 5 seconds natin violation, meron po din po siyang stop the clock for violation. And then yung 5 seconds natin yan, open your fingers widely. Ayan. Kasi kung titingnan nyo, ito wildly yan. Ibig sabihin ng wildly, hindi yung yung wildly na isa. Widely pala, widely. Parang yung term ko. Sorry. Ayan, widely. Ayan. No? Kailangan nakaganon talaga yung daliri mo. Nung trainee pa lang ako, may nakita ko repa yan eh. Ano siya, veteranong repa. Grabe, pag gumano siya ng kamay niya. Talagang bukang-buka dito. May iba, simple lang naman eh. Ganyan lang. Di ba? Simple lang naman. Pero yung, pero nagaya ko din yun. Ganun talaga. Kaya pag mag number 10 ako, bukang-buka yan. Pag mag 5 ako, open na talaga. Para klaro, para lang malinaw. Ayan. Itong 5 seconds pala natin na violation, meron po tayo niyan sa throw-in, 5 seconds throw-in violation. Meron din tayo sa 5 seconds closely guarded. Ayan, meron din po tayong 5 seconds sa free throw. Ayan, free throw violation. Kasama po yan 5 seconds. Ayan. So, ano siya? Free throw, throw-in, at saka 5 seconds closely guarded. Ayan po. Ang ating 5 seconds violations. Okay? Tapos, ayan. Ito naman po yung ating 8 seconds. No? Kung titingnan nyo po, sa 8 seconds violation natin, ayan. No? Ngayon, pag pinagsama nyo yung kanina natin, dun sa may visible counting, kasama po yan, magkasunod po yan. So, yung visible counting bago yung 8 seconds. Visible counting bago yung 5 seconds violation. Okay po? No, 'di ba? Ano siya karugtong, yung parang sa parang sa sentence magkarugtong sila. So, visible counting and then violation ng 5 seconds or 8 seconds or 3 seconds. So, magkadikit 'yan. Okay? So, 8 seconds natin ganyan. Siyempre po, open your fingers. Yan, ganyan. No? Hanggat maaari. Ayan. Shout out po kay Sir Monmon. Ayan. Magandang gabi po, sir. At shout out po sa'yo. Ayan. May yung signal ng natin, no? Live, no? Okay. So, tuloy tayo. So, show 8 fingers sa 8 seconds natin. Pero meron pa din po siyang stop the clock. Kasi, tumatakbo po yung game clock natin yan at tumatakbo din po yung ating shot clock. Kaya meron po tayong stop the clock. Okay po? So, ito naman. Sa ating shot clock. Ayan, no? 24 seconds shot clock violation. Ayan. Ginagamit po yan. Dalawa lang. 1, 2. Okay? And then, direction of play. Turnover po yan. Automatic sa opposite po yung ball possession. Okay? So, hindi na po natin i-memestra. Doon na lang po tayo sa picture para makita natin. Ayan. Meron po tayong basihan. Ayan. Ayan. So, may stop the clock po yan. Lahat yan. Ayan. 3 seconds, 5 seconds, 8 seconds, at saka shot clock. Meron po siyang stop the clock for violation signal. Ayan po. Ayan. So, kasunod natin sa baba, yung ball return to backcourt. Ayan. So, itong ball return to backcourt naman po natin, signaling po ang pinapakita ko mga sir, mga mama. Ayan. Hindi po yung play situation na, hindi po siya, nawala na. Saan na yun? Ayun. Ayan. So, hindi po play situation yung yung sinishare ko sa inyo. Mechanics lang po. Okay po. Sir Rod, may tanong lang po ako. Napanood niyo na po ba yung nagdadala ng bola tapos sa shoes biglang tinawagan? Ayan naman, Sir Monmon, yung tanong mo yan. Ako, napanood ko na yan, actually. So, kung gusto mong malaman yung kasagutan dyan, pwede kong i-PM sa'yo. Okay?
kung ano yun, kung may violation ba siya o wala. Marami na pong nagtanong sa akin yan. So, sa PM ko sinagot, hindi ko sinagot sa live. Kasi may topic po akong pinag-uusapan dito sa aking pagla-live. So, ipipm ko sa iyo, sermon, mag-ano ka muna sa akin. Pakisend mo yung tanong mo na yan dun sa, sa messenger ko. And salamat po sa tanong ninyo, sermon mo. Ayan. Salamat po sa tiwala sa iyong pagtatanong. Okay guys, ball return to backward natin. So meron pa din po siyang stop the clock for violation, no? So ayan lang po kung titingnan natin. Very basic po siyang maintindihan. Ayan. Pero actually yung iba, no? Marami po ako nakikita na kaarbitero natin na hindi siya sinisignal. Mali ang pagsignal or sabihin natin hindi po niya napapag-aralan. No. Pero respect po natin 'yun kasi ganun po yung kanyang diskarte, no? Irespeto ko. Ako nire-respeto ko lahat ng ginagawa ng referee natin. So, meron nga po pala ako maisingit ko lang. Meron nagtanong sa akin, coach siya. Pero hindi ko siya kilalang Nakita ko lang yung profile niya, coach siya. May nakita siya na yung sitwasyon sinend niya sa akin na yung isa nating karbitero nga medyo sabi niya para sa kanya mali yung tawag. Ngayon, ang katanong niya sa akin, hindi yung tawag sa tawag eh. Ang tanong niya sa akin kung ano ba daw ang ginagawa ng mga referee or ano ang ginagawa ng nagkakamaling referee sa ganong sitwasyon. No? So, may singit ko lang mga guys. So, sinagot ko siya. Sabi ko, sir, sabi ko, yung mga ganyan na nangyayari sa mga karbitero natin, no? Tama o mali yung tawag niyan. Kaming mga referee ako, especially ako, hindi ko yan kino-question, no? Kung halimbawa sa grupo ko mangyari yan, o kung kanino naman kaibigan ko na referee, no, mangyari yan ganyan, nagkamali siya ng tawag, no? Para sa iyo, mali yung tawag niya, pero sa kanya, tama yung tawag niya, no? Hindi mo pwedeng question yan eh. Sa akin, hindi ko kino-question yan eh. Pero kung nakita ko talaga, for me, na mali yun, ano siya, tawag nito, kinakausap ko yan sir ng maayos, pero not in the actual game, sabi ko sa kanya. Kasi meron po kaming mga meetings, meron kaming mga workouts, no? Lahat ng pagkakamali or sabihin natin sa tingin ng ibang mali, no? Ang tinawag ng isang kaarbitero, hindi ko yan pwedeng on the spot or on the actual game na kailangan pag siya ina-advisean ko during the game, ina-advisean, no? Pero hindi ko siya pwedeng sabihan ng mga salita na pwedeng ma-out of focus siya sa game. Yun ang sagot ko sa kanya mga guys. Kasi nga kailangan sa tao, kahit sino naman, kahit anak mo, no? Nasa maraming tao kayo, nagkamali yung anak mo. Yung iba, nakikita ko sinisigawan, pinapagalitan. No, hindi tama yun. Parang for me, in my own opinion, daling ko yung anak ko na kami lang, papaliwanag ko sa kanya yung mali niya, sasabihin ko sa kanya yung mali niya. Ganun po ako. Pero yung sasabihin ko sa harap ng maraming tao yung mali mo, sasama ang loob ng tao, magkakatampuhan, kung kaibigan may mawawalan ka pa ng kaibigan, no? Yun ang sinagot ko sa kanya. So, sa meetings, doon pinag-uusapan yan. Sa workouts, doon ipinapaliwanag yan, no? Bukod sa pagsasabihan mo siya sa meeting, sa workout, papaliwanag mo para maging tama. Ganun po ang ginagawa namin, no? Ginagawa ko sa mga kaibigan ko, sa mga kasama ko. Pero kung sasabihan ko siya, gusto mong marinig sa akin, na sasabihan ko siya on the spot, no, in the actual game, ina-advisean ko siya in a good way, no, para hindi siya ma-out of focus, hindi siya lalong mabuliglig. Yun ang ginagawa ko. Kasi lagi, alam naman natin yan, may sanction naman pag tayo nagkakaroon ng pagkakamali, na itutuwid yan, no. So yan lang po sa akin, personal opinion ko yan. Shout out kay Sir Neil Makareeg. Ayan, Makareeg sir, magandang gabi sa'yo. Ayan, nagkakilala na kayo ni Sir Jun. Ayan.
Good evening din sa iyo, sir. God bless. Nag-share po ako, Sir Neil, ng very basic lang naman na pagbabahagi, no? Kasi marami nang nakakalimot na mga kapwa natin arbitero, at syempre po yung bago natin, gusto natin matuto ng ayos, ng proper and basic, no? Tsaka huwag katamaran, no, pag may mechanics. Kasi ako, dahil ko napapanood talaga actually, napakarami na very basic ang mechanics hindi nagagawa. Kaya minsan nagkakaproblema. Doon pa lang. No? So, next. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Deliberate kick or block of the ball. Ayan. Ito. O, sana napasimple lang ng signal yan, mga karbitero, no? Mga new referees. Turo mo lang yung paa, tapos, actually, wala nga yung direction of play, di ba? Kung titingnan nyo, sa libro natin, walang kasamang direction of play. Pero, syempre, yun sa atin, itinuturo sa atin ng mga mentors natin, ng mga clinicians natin, para maging mas klarado, no? Yung pagbe-mechanics natin. Sa libro, wala siyang direction of play. Kung titingnan nyo lang, wala yan. Pero, syempre, ang na ituturo sa atin, may direction of play na para maging lalong mas clear at mas maganda at mas maayos. So, ayan, deliberate kick or block of the ball. Block of the ball, yun yung pag tinaas mo yung paa mo. Ayan. Binlock mo yung sinasadya. So, yan ang signal niyan. No? Yung deliberate kick din, yung kickball, ayan, no? Yan ang tamang pag-signal. Tapos, ito, yung susunod po natin is bago po siyang signaling. Ayan. Ay, mali. Ayan, bagong signaling po ito. Dati po wala yan. Masala. Ayan, goal tending basket interference. Ayan. So, pag nangyari yan, ito po yung tamang signal natin. So, bago lang to, yung signal na yan. Pero bihira ko pa rin makita yan. Oo, magamit. Kung titingnan nyo yung kamay niya, ayan o, ayan, yung tinuturo, dito nga eh. Di ba? Sikot mo lang na gano'n. O, yung iba, nandito eh. O, di ba? Titingnan mo siya, nandito siya. O. Pero, pwede naman yan. Depende na sa inyo. Kung paano yung sisignal. Pero sa basic natin gano'n. Gano'n na siya. Gano'n yan eh. Okay? So, meron pa rin po siyang stop the clock for violation signal. Ayan. So, next. Ayan, numbers na. Numbering. Ito sa numbering natin, marami pa rin po talagang hindi nakaka-memorize. May nakita pa akong 11 na ganyan, 13. Tama pala yan. Ayan, no? May nakita pa ako 11 na ganyan. One time nakakita ako dito. Kaya sabi nga, practice makes perfect. No? Sabi nga ni Sir Noli, yung mga singer nga, nagpa-practice, tayo pa kayang referee. Diba? Yung mga basketball player, nagpa-practice, tayo din mga referee, dapat nagpa-practice. Diba? Ayan, ito po yung mga numberings natin. Ayan. So, ang numberings lang natin talaga, actually, allowed lang is 0, 0, 0, 1 hanggang 99. Kaya lang, may nakita akong number ng jersey lang yan. Nilagay cellphone number. Sige po, Sir Monmon. Re-replyan po kita mamaya after ko mag-live. Ayan. Sagutin natin yung tanong mo. Tawag ka. Doon. Kaya na daw kaya. Nagmamaktol ni may-ari ng bahay. Ayan mga guys, no? Nag-iaya ng kumain yung ating may-ari ng bahay. Ano? Yes! So, sige. Nagagawa kami ng kapatid. So, mga guys, stop muna tayo dito sa violations. No? So, dito po muna ako mag-i-end sa ating goaltending basket interference. No? Diyan mo muna tayo mag-stop
Tapos isusunod natin yung false na numberings. Diba yan? Yan. No? Siya nga po pala, kung sino po yung medyo marunong dyan sa OBS Studio, kung paano mag-add ng participants, baka pwede naman po mag-PM kayo sa akin. Turuan nyo ako. Ayan. No? Paturo na lang po. Para po ma-invite ko yung mga karbitero natin gusto maipagkwentuhan. Ayan, para meron din akong matutunan. No? Marami din naman po akong hindi pa nalalaman. No? Na gusto ko ring matuto. At lalo pang yung natin, yung ating sarili maging upgraded sa mga bagay, no? Na kailangan nating pag-aralan sa larangan ng basketball. Ayan, shout out po kay Sir Hansel Santos. Ayan, shout out po sa inyo, sir. God bless po. Kay Kelsey Kiara. Ayan, from Star Referee Dasmariñas. Ayan, shout out po sa mga referee natin ng Star Group, no, ng Dasmariñas, Cavite. Ayan, God bless po sa inyo. Shout out din coming from Hansel Santos, TBRA Taytay Basketball Referees Association. Ayan. Shout out po sa mga referee natin diyan ng Taytay sa TBRA. Ayan, mga karbitero natin diyan. God bless po. Salute po sa inyong lahat. Ayan. Ano lang po tayo, patuloy lang po tayo sa pag-aaral sa ating basketball officiating. Kasi mas maganda po pag lagi tayo nag-aaral, matututo, at hingi po tayo ng advice din sa mga senior natin, sa mga mentors na pwede nating lapitan. Ayan po. No? Yan, shout out po kay Sir Anthony Sulit, kay Sir Jun Kiambao, kay Sir Wahab, ayan, kay Sir Roger Pineda, kay Sir Makoy Pabi, ayan, shout out sa inyo, sir. Shout out din po kay Sir Noli Makapanas, at sa mga kaibigan pa natin dyan na madalas nating nakakausap. Kay Sir, kay Commissioner George Okdol, ayan, kanina nag-live siya kanina umaga. Sir, shout out sa iyo. Ayan. At syempre po dito sa aking mga pinanggalingan na grupo, sa aming president, kay Sir, kay Coach Calyao, Richard Calyao. Sir, maraming salamat po. And shout out po sa iyo. God bless. Maging sabays natin kay Sir Benji, kay Sir Boyger. Ayan. Shout out po sa inyong lahat, mga sir. God bless po. Siyempre yung kaibigan ko sa Pilipinas, si Elber Libre. Pagbalik mo, libre mo ulit ako. Ayan, shout out sa iyo, sir. God bless sa iyo sa bakasyon mo sa Pilipinas. Shout out din po kay Sir Pastor Bonnie. Ayan, Malinaw, yung aking partner. No, si Pastor, medyo busy na siya sa work ngayon. Ayan, shout out kay coming from Henry. Ayan. Ano to? Luwarka. Ayan. Shout out sa Brad Basketball Referees in Officiating Developmental Services. Ayan. Shout out din pa sa kay Sir Joshua Pidluan. Ayan. Shout out sa sir. Kay Tyriki, shout out po. At maraming salamat po sa inyong lahat. And hopefully sana i-share ko po, no, na basic signaling, dadagdagan pa po natin 'yan. Mamaya, no, pagbatas ko kumain, magre-relive po ulit tayo. Magla-live po ulit tayo sa Karugtong, no? Kasi wala naman po akong pasok bukas. Kaya, so, live all you want ako ngayon. No? Tapos, kung pwede nating, makapag-invite sana ng mga kausap, di, tayo. At shout out po sa lahat po ng mga friends ko dito sa Dubai, kay Alpi, kay Wab, kay Sir Francis, yung nagbigay sa akin ng opportunity na makatakbo sa liga niya. Ayan, kay Ninang Ansis, yan, shoutout sa'yo. Shoutout kay Gremar Vlog. Ayan, shoutout din sa'yo. Yung mga maalala ko lang, sa lahat po ng mga kaarbitero natin dito sa UAE. No? God bless po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong mga friends. Kay Sir Roland ng Jasbil. Ayan. Kay Sir Marlon ng Peba. Ayan, shoutout sa inyo na. Sa lahat po ng mga friends natin. Pantay-pantay, wala pong lamangan tayo. Lahat shoutout. Ayan. Anumang grupo yan. Shoutout yan kay Kuya Rod. No, let's have unity, no? Para maging maayos tayong lahat. No? Yan lang po ang ating advocacy. Magkaroon ng unity lahat ng referee, magkaroon po tayo ng synchronized na hatol sa mga sitwasyon na kailangan nating maging mas maayos pa. Ayan. So mamaya po ulit, magla-live po ulit si Kuya Rod after kong mag-dinner, 7:46 na po dito ng gabi sa UAE, and pagpapatuloy po natin mamaya ulit yung
aking live. Maraming salamat pong muli. God bless you all and ingat palagi, keep safe, lalong-lalo na sa mga taga-Dubai dyan dito sa UAE na malakas ang ulan. Ayan. Sige po, shoutout po sa inyo. Thank you. God bless you all po. Shoutout po kay muna, ayan. Shoutout po sa Pasay Athletic Referee Elite. Ayan, shoutout po sa inyo lahat dyan, mga karbitero sa Pasay, sa Athletic Referee Elite. Ayan. Sa shoutout din po kami kay Sir Kelsey, kay Commissioner Romeo, ayan, Tan Felix, Misahon, Sir Idol Kuya Rod ng Star Incorporation. Shoutout po kay Commissioner Romeo, Sir. God bless you po at sa lahat po ng members mo dyan. Galing kay Sir Rick, ayun, si Sir Rick Martinez Peteros. Shoutout po sa KBRA, Kaligayahan Basketball Referee Association. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat dyan sa mga karabitero natin sa Pilipinas. Mamaya po ulit, after ko mag-dinner, mag-live po ulit tayo. Pagpapatuloy natin yung ating basic signaling hanggang sa matapos natin yan. Salamat po ng marami and God bless you all po.